So simulan na po natin ang ating update sa nationwide application status ng Civil Service Exam Pen and Paper Test na gaganapin sa August 11, 2024. Sa NCR po or National Capital Region ay walk-in po ang application dyan. Magsisimula po ang walk-in ng May 13, 2024, araw po yan ng Lunes at yan po ay magtatapos sa June 13, 2024. So isang buwan po yan. Ibig sabihin, hindi nyo na po kailangan ng online pre-registration, hindi nyo kailangan mag-upload ng kahit na anong file online. Dalhin nyo na lamang po ang inkumpleto at tamang mga document requirements ninyo sa kahit na aling CSE field office na malapit sa inyo sa loob ng Metro Manila. So yun po mga requirements na yan ay yung CS Form 100 version 2023. Ibig sabihin, dapat yung form ninyo ay updated. Kasi kapag lumang form ang ginamit nyo, yung 2016, hindi po yan tatanggapin. Okay? CS Form 100, valid ID, passport size photos, at saka po 500 pesos. Bitbitin nyo yan from May 13 to June 13 sa kahit na anong field office sa NCR, makakakuha po kayo ng slot. Now, nasaan po ang field offices sa National Capital Region? Marami pong field offices sa Quezon City. Pwede kayo sa House of Representatives, sa UP Diliman, sa COA, sa National Irrigation Administration, pwede kayo sa Bureau of Fire Protection or BFP, pwede kayo sa BIR or Bureau of Internal Revenue, pwede kayo sa DILG Napolcom, sa Department of Agriculture, pwede kayo sa Camp Crame, pwede kayo sa Camp Aguinaldo. At marami pa po, pati FOSIC, pwede rin kayo dyan. Pwede rin kayo naman sa mga taga-Tagig, dalawa po ang field office dyan. Pwede kayo sa TESDA at pwede din kayo sa DOST. Sa Caloocan City, isa lamang po dyan sa may New Caloocan City Hall. Sa Makati po ay isa rin lang ang field office dyan. Pwede kayo sa Makati City Hall. Sa Pasay po, pwede kayo sa GSIS. Sa Parañaque po, pwede kayo sa Parañaque City College. At sa Manila po, meron tayong mga ilan-ilan dyan. Pwede kayo sa Department of Health. Pwede kayo sa field office nila sa Malate. Pwede rin kayo sa Department of Public Works and Highways. So, iba-iba po yan. Pwede rin kayo sa Malacanang. May mga field offices po tayo dyan. Okay? So, nabanggit ko na ba lahat? Quezon City, Taguig City, Makati City, Caloocan City, Parañaque City, and Pasay City. Yan po yung mga city na pwede niyong puntahan para mag-file kayo online. Hello po sa mga nanonood sa atin ngayon ng live, pati na rin po sa replay at sa YouTube. Kung may tanong kayo, i-type niyo lang po sa comment section. Babalikan po kayo agad-agad. Region 1 naman tayo. So kanina po tinawagan ko ang field office ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at ng La Union. So sa mga kababayan po natin dyan, mga kakabsat, ay online po ang inyong application. No? Kailangan nyo pong gumawa ng account sa oxys.csc.gov.ph. Piliin nyo po ang Region 1 or Ilocos Region. Pwede nyo na pong gawin yan tonight. Pero hindi pa kayo makakakuha ng slot kasi ang agawan po ng slot ay magsisimula pa sa May 13. So ayan na, para po sa mga kaibigan natin sa Urdaneta, Pangasinan at Lingayen, Pangasinan, pakihintay nyo po ang update ko bukas. Okay? Sa Region 2 po ay bukas ko na rin po kayo i-update. So ang good news dyan, sa lahat ng mga taga-Region 3, napakasipag magtanong ng mga taga-Region 3, ay ito na po ang kasagutan ha. So ihanda nyo na po ang inyong panulat at papel para malaman ninyo paano, saan at kailan kayo makakakuha ng slot sa susunod na CSE PPT. So ito po ay official announcement ng CSE Region 3. Umpisahan natin sa field office ng Aurora. Walk-in po tayo dyan, hindi nyo kailangan ng online registration. Saan po yan gaganapin? Sa covered court, Provincial Capital sa Baler, Aurora. Yan po ang pupuntahan ninyo kung kayo ay mag-take ng exam sa Aurora. Ilang araw lang po yan ha, May 13 to 17. 13, 14, 15, 16, 17. 5 araw lang po ang walk-in sa Aurora. Sa Bataan naman po ay online registration ha. May pa-online na po tayo dyan, hindi na tayo walk-in. Saan po ang online registration sa Bataan? Yan po ay sa eServe. Asan ang eServe? Ito po. Kita niyo yung URL na yan? Yung may guhit, screenshot niyo po yan ha. https://services.csc.gov.ph. Diyan po kayo magre-register. Okay? Yan po ang para sa mga taga-Bataan. Kailan po yan bubuksan? Ha? So, pwede na kayong mag-register. Nandyan nga yung link. Pero sa May 13, 8 a.m. pa kayo pwedeng
mag-register. At pagdating ng May 13, ang mga option nyo lang na makikita dyan para mag-book ng appointment for your application ay 3 araw lang. May 15, 16, and 17 para kontrolado. Kung halimbawang naubusan kayo ng May 13, huwag kayong mag-alala kasi kinabukasan, inaalis nila yung mga nagbu-multiple entries. Ha? Kung halimbawa May 13, sabi nyo, ano ba yan? 8:19 pa lang, 8:20 pa lang, puno na. It's okay kasi yung ibang kababayan natin, nagmamadali silang mag-register, napapa-multiple entries kahit hindi sinasadya. Yun naman pong Aurora Field Office, ang gagawin nila dyan, pag nakita nilang naka-multiple entries, nako, forfeited po lahat yun. So kung halimbawa 4 yung binook nilang slots, forfeited po yung 4 na yan. At hindi po sila mabibigyan ng slot. Ibig sabihin, kinabukasan, pwede silang mag-reopen. Pwede kayo mabigyan ng slot pa. Okay? Or kung hindi naman kinabukasan, ay madadagdagan po yung slot sa May 17. Okay? So, ang registration po ay May 13. Bubuksan nila yan. At hindi nila niliwanag dito kung continuous yan na bukas o magsasara din siya within the day. Pero babalitaan ko po kayo pagkatapos nito. Ha? But, ang mahalaga niyan, May 13, makipag-agawan na kayo dyan. Ha? Make sure meron kayong matibay, maaasahan na internet connection. Ano po? So, alas 8 po yan ng umaga. Kung napalampas nyo ang pagkakataon na yan, meron pang May 17, alas 8 din ng umaga. Ang mga available naman na appointments dyan ay May 21 hanggang May 23. Okay? So, ang Bataan naman po ay masipag. Ha? Sabihin nila yan sa kanilang Facebook page kapag sinabi nilang, pagkatapos ng May 17, meron pa kaming additional slots. Mag-aantabay kayo. Okay? Ang Bulacan po ay laging online registration. Ang gagamitin nyo po dyan ay ang peak time. Wala pa silang binibigay na link. Abangan po natin, ha? Ang Nueva Ecija po, tulad na dati, ay walk-in. So, tingnan natin kasi mas marami silang walk-in sites ngayon. Hello sa mga taga Nueva Ecija. Kung kayo ay mag-exam sa Cabanatuan City Testing Center, ibig sabihin yan sa mga public school, dyan gaganapin yan sa Cabanatuan. Kung dyan kayo malapit, pwede kayong mag-walk-in sa SM City, Cabanatuan City. Pero, from May 13 to 17 lamang. 5 araw lamang po sa SM City. Kung hindi naman kayo available niyan, from May 2024 and May 27 to 29, pwede kayong sumadya sa kanilang field office sa may Santa Rosa, Nueva Ecija. Kung sakali naman na hindi kayo, ayaw niyong pumila dyan, napakadaming tao, pwede naman kayo dito sa Gabaldon kung mas malapit kayo dyan. Pero 1 araw lang dyan, sa municipal gym nila sa Gabaldon, May 27. Kinabukasan, May 28, sasadyain po nila kayo dyan sa may Gapan. So, nasa 3rd floor sila ng Gapan City Hall Auditorium, Bayanihan, Gapan City, Nueva Ecija. Okay, yan po yung mga mag-take ng exam sa Cabanatuan. Yan yung mga options kung saan kayo pwedeng mag-walk-in. Dito naman sa mga mag-exam sa San Jose City, from May 13 to 14, 2 araw, pwede kayong sumadya sa Pag-asa Gym sa San Jose City. At from May 15 and May 28 to 29, pwede kayong mag-walk-in sa Walter Mart, San Jose City, Nueva Ecija. So, yan po yung mga option natin for Nueva Ecija. So, paano kapag napalampas ko yung sa Nueva Ecija? Okay lang kasi meron pong walk-in sa Pampanga. No? Yung field office ng Pampanga at yung regional office ng Region 3, meron silang pa-walk-in sa Robinson Star Mills. Bubulol ako lagi ito. Star Mills sa City of San Fernando, Pampanga mula May 13 hanggang 24. Okay? So again, kahit nasa ang lalawigan po kayo ng Region 3, pwede kayong mag-walk-in sa Star Mill. Star Mill ba? Star Mills? Star Mills. Sa mga taga-Tarlac po ay online din po ang booking dyan. Naku, mabilis magkaubusan. Hintayin po natin ang i-release nilang peak time na link. Sa Zambales po ay online din tayo. Ang gagamitin po natin ay itong link na ito or URL https://services.csc.gov.ph. Sabi ni Mark, no, when po ang results sa last March, ma'am? Sa May 9 po. Alam ko May 9 eh. May 9 or 12. Double check ko mamaya. Sabi ni Jirel Pahariliaga, ma'am, anong oras po kayo mag-start yung walk-in sa SM Cabanatuan? Good question. Hindi nila sinabi. Pero best practice, pumunta ka na doon ng alas 7 ng umaga. Kung kaya mo ng 6 o'clock, better. Dahil pagka walk-in matindi-tinding pilahan po yan.
Okay? So I hope I answered your question. So yan po yung para sa Region 3. Punta naman tayo sa Region 4A. Abangan po natin ang ating announcement. Medyo mahaba-haba to kasi ang Region 4A and Region 4B ay very elaborate ang kanilang mga announcement. Unahin po natin ang lalawigan ng Cavite. Okay? Okay, sa Cavite po ay online ang ating registration. I-release po ang link alas 8 ng umaga, Mayo 8. Ulit po, sa Cavite po ha, alas 8 ng umaga, Mayo 8. So ngayon ay Mayo 7, so bukas na po ng umaga yan. Bumangon kayo ng maaga ha. So 8 a.m. po nila ibibigay ang link. Abangan niyo po 'yan sa kanilang official Facebook page na CSC Cavite Field Office. Or pwede niyo rin 'yan abangan dito sa AMV Learning and Development Center. I-share po natin 'yan agad-agad sa inyo. So dito po sa Cavite, napakabilis maubusan ng link. Kung sakaling maubusan kayo, okay lang po 'yan. Sumadya na lang kayo sa NCR or sa National Capital Region. Okay? Pumunta naman po tayo sa lalawigan ng Lalagunan. Lalawigan ng Laguna. Lagi pong online registration sa Laguna. Ito po ah. Okay. Online po yan. Ito po ang QR code. I-screenshot nyo po at kunan nyo ng picture para ma-scan ninyo. Pag in-scan nyo yan, pupunta na kayo doon sa registration link. So meron na siyang link. Pero hindi nyo pa yan magagamit ngayon. Kasi bubuksan po yan sa May 10 pa, Friday. 8 p.m. Alas 8 po ng gabi. So, wag po masyadong excited. Gabi pa po yan bubuksan. So, again, ito po ang link para sa mga taga Laguna. Okay? So, again, nandyan po ang link pero wag niyong ipagpilitan. Sa May 10, evening pa po kayo pwedeng mag-book. Ang testing center po niyan ay sa Los Baños, Laguna. Pumunta naman tayo sa Batangas. Okay. I-forward ko lamang. Ini-next ko lang to. Kasi ang mga ino-open natin ay mga official advisory galing mismo sa mga official Facebook page nila. Okay. So, ito yung sa Batangas. So, lagi pong online dyan. Alright. So, online po ang ating booking sa Batangas. Ngunit, ito po ay magsisimula pa ng May 13. Bibigyan po nila kayo ng Google link. Okay? So sabi nila dito, babasahin ko sa inyo ha. Ang mga aplikante ay dapat hindi bababa sa 18 anyo sa araw ng pagtatala o pag-file. Ang mga aplikante ay dapat hindi nakapag-take ng parehong level ng CSE, Profman or Sub-Prof sa huling 3 buwan bago mag-Agosto 11. So ibig sabihin dapat hindi kayo nag-COMEX May 11 onwards, ano? Ang mga aplikante ay maaaring pumili ng kanilang napipitas o nagugustuhang petsa at oras ng pagtatala gamit ang Google pre-registration link na ipapaskil sa CSCFO Batangas Facebook account. Itong pangalan nila sa Facebook, CSC Batangas FO. Simula 13 ng Mayo 2024 na may 500 slot kada araw. Ang mga doble o maramihang entries ay ipinagbabawal. Yun lamang may mga pre-registered na aplikante ang i-accommodate or tatangkuin. Mangyari pong pumunta sa inyong nakaschedule na petsa at oras. Kapag hindi kayo sumipot, wala na po kayong slot. So mag-a-apply kayo ulit, no? Okay, so para po sa mga prof, May 13 onwards po ang simula ng inyong registration. Okay? Ibig sabihin yan, sa May 13, pwede na kayong kumuha ng appointment as early as kinabukasan, May 14. Okay? So, yun pong options niyan, 8 a.m. to 5 p.m. ang punta ninyo sa CSC Field Office Batangas, sa Capitol Compound, Kumintang, Ibaba, Batangas City. Pero kung mag-sub-prof kayo, hinay-hinay lang kasi kailangan nyo maghintay hanggang June 3. Wala pa kayong registration link, hindi kayo makakapag-fill out ng form para sa sub-prof, maghintay po kayo ng June 3. Okay, so yan po ang update natin para sa Batangas. Tandaan po, hintayin natin sa May 13 ang paglilink, ang pag-upload nila ng link. Ano ba yung pinagsasabi? Ano ba tayo? Calabarzon. Sa Rizal po ay tumawag tayo sa Rizal Field Office. Walk-in po tayo sa field office nila sa Rizal.
Calabarzon. Punta naman tayo sa lungsod ng Quezon. Ang Quezon po ay laging nagpapa-online pre-registration. So puntahan po natin ang kanilang official announcement. Okay. So meron pong dalawang testing center sa Quezon. Ibig sabihin yan, may dalawang bayan o dalawang lungsod kung saan pwede kayong mag-take ng exam. No? So doon po sa mga mag-take ng exam sa Lucena, ito po yung URL na inyong gagamitin. So screenshot nyo na po yan at i-type nyo na lang siya mano-mano sa inyong browser. No? So sa Lucena Testing Center, iba ang URL. Ganon din sa Lukban Testing Center, iba din po ang inyong URL na gagamitin. So i-save nyo po yan, pero tandaan nyo, hindi nyo pa yun mapapakinabangan yan. Bakit? Kasi bukas pa po yan. Mayo 8, alas 8 ng umaga nyo pa siya magagamit. Saka pa lang po yan bubuksan. So matulog kayo ng maaga ngayon, tapos agahan nyo ang gising, makipagagawa na po kayo ng slot dyan. Okay? Now, ito po ay pwedeng magsara kapag ka po naubusan na tayo ng slot. Ano? Okay, so yan po, meron silang announcement. Lahat na mag-professional sa Lucena City po kayo mag-exam. At Lucena and Lukban. Okay, professional and professional. Mukhang nagkamali yata sila ng type dyan. Parang merong isang professional at sub-professional dyan eh. Malalaman natin sa mga susunod na araw. Feeling ko nagkaroon ng typographical error. If I'm mistaken, I apologize in advance. Okay, so Calabarzon, punta naman tayo sa Occidental Mindoro. Okay, so Occidental Mindoro po ay online ng ating pre-registration. Yan, ito po ang ating link. Good luck po. Haba ng URL. Okay? Sabi ni Lian Paul Madara Asejo, sa Region 2 po ma'am, bukas po tayo mag-update ng Region 2. Hello sa mga kababayan natin sa Batanes, Cagayan Valley, Tuguegarao, Quirino, Isabela, Nueva Vizcaya. Hello po sa inyo. Bukas po ako mag-update sa inyo ha. Si Michael John Alon sabi niya sa South Cotabato po ma'am, kailan? May announcement tayo sa BARM para mamaya. Okay? So, ito na po. Screenshot nyo na yan at i-type nyo po yan manually ha. Ito po yung link na gagamitin sa Occidental Mindoro. Pero hindi nyo po yung papakinabangan ngayon dahil alas 8 po ng umaga sa Biyernes nyo pa yan magagamit. May 10, 8 a.m. Saka pa lang po yan bubuksan. Puntahan naman natin ang Oriental Mindoro. Sa Oriental Mindoro ay online din po. Okay? Para sa prof and sub-prof. Ang testing center nyo po ay sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Now, ang kanilang pong pagbubukas ng link ay every Friday, 9 a.m. Okay? So, ngayon pong darating na Friday, May 10, 9 a.m., magbubukas sila ng link. 150 slots lang po yan. Yung mga suswertihin ng May 10, ang pwede nyong i-book na appointment ay from May 13 to 17. Yun na mga hindi makakaabot, sa May 17 ng umaga, mag-abang kayo ulit. Kasi ang pwede nyo namang i-book yung para sa following week. May 20 to May 24. 150 slots din yan. At kung hindi pa rin talaga pinalad, sa May 24, may pagkakataon pa, alas 9 ng umaga, pwede kayong mag-book para sa appointment between May 27 and 31, 2024. Yan po ang para sa Oriental Mindoro. Pumunta naman tayo sa Romblon. Ang Romblon po ay laging nagpapa-online pre-registration. So, puntahan natin yung kanilang official announcement. Okay, ito po yun. Share ko lang sa inyo. Ayan, ito po ang link ng Romblon. Ang testing center nyo po ay gaganapin sa Odjongan. Screenshot nyo na po at i-type nyo yan manually sa inyong browser. Okay? So, wala po silang binigay na petsa kung kailan to open. So, we are assuming that this is already open. Ito po ay pinost nila kahapon ng alas 9 ng umaga. So sa mga taga-Romblon, Gora Bells na po dyan sa link na yan. Okay? Pumunta naman tayo sa Palawan. Hindi, Marinduque muna. Pumunta tayo sa Marinduque. Ang Marinduque po ay online din. Wala pa silang binibigay na link, pero May 8 po, ha? So abangan nyo na to bukas, alas 6 ng umaga, magabang na kayo sa official Facebook page ng CSE Marinduque. Ito po yan, no? CSEFO Marinduque. Yan po ang hanapin ninyo sa Facebook. Okay? So, dyan po nila i-release ko. Nahirapan kayo, doon kayo sa ating official Facebook page sa AMV Learning and Development Center. So, marami po tayong ipopost dyan ng mga link bukas ng alas 8 ng umaga. So, yan po ang para sa Marinduque.
At para naman po sa Palawan ay flexible po ang filing options dyan. Pwede kayong mag-file online at pwede rin naman kayong pumunta sa inyong HRMO. Ito. So, pwede tayong online starting May 11. No? So, ipapaskill nila yung link sa May 11. Sabado po yan, alas 9 ng umaga. Kung ayaw nyo naman makipag-unahan online, pwede naman po kayong makipag-ugnayan na lamang sa inyong mga LGU. So kung kayo ay taga-Aborlan, Agutaya, Araceli, Balabac, Batarasa, Brooks Point, Busuanga, Cagayan, Silio, Coron, Culyon, Cuyo, Dumaran, El Nido, Calayan, Linapacan, Nara, Quezon, Rizal, Rojas, San Vicente, Taytay, Sofronia, Española, kontakin niyo po ang mga LGU niyo. Tanungin niyo sa LGU, pwede po bang makausap ang Human Resources Management Office? Pag nakausap niyo ng HRMO, tanungin niyo, kailan po kami pwedeng mag-submit ng requirements para sa CSEPPT at saka nyo po sila puntahan kasi iba-iba po ang kanilang schedule. Okay? Ang testing center po ay sa Puerto Princesa City lamang. So yung link po, tandaan niyo ha, yung mga gustong kumuha ng slot online, alas 9 ng umaga po nila yan i-release. Mayo 11, yan po ay araw ng Sabado. Okay, tapos na po tayo sa Calabarzon at sa Mimaropa. Punta naman tayo sa Bicol. Ang Bicol po ay wala pang announcement as of 7 p.m. tonight. Pumunta naman tayo sa Region 6. Ang Aklan po ay nagpapa-walk-in. Napakasipag po ng mga taga-Aklan. Hello po sa mga kawani ng CSC Aklan. Ito po ang kanilang schedule ha. Okay, so sa Aklan po ay roving sila. Sa May 13. May 13 and 14 sila ay nasa DepEd Aklan Old Division Office sa Kalibo. Pagdating ng May 15, sila po ay nasa Malay Activity Center sa Poblasyon Malay Aklan. Sa May 16 po, nasa Ibahay Municipal Hall sila sa Ibahay, Aklan. Pagdating ng May 17, sila po ay nasa CSC Aklan Field Office sa Rosas de Papel Street, Bacan, Banga, Aklan. Sa May... Saan na ba tayo? Oh, May 20 to 24, nandyan pa rin sila sa may CST Aklan office. Pagdating po ng May 27, yan, May 27 sila po ay nasa Manuel C. Peralta Community Center sa New Washington, Aklan. Pagdating po ng May 28, sa umaga po, sila ay nasa Tangalan Sports and Cultural Center sa Tangalan, Aklan. At pagdating naman ng hapon, sila ay nasa Makato Municipal Building sa Makato, Aklan. Now, from May 29 to 31 at June 3 to 13, matatagpuan niyo po sila sa CSC Aklan Field Office sa Rosas de Papel Street, Bacan, Banga, Aklan. Sa Antique po ay ganun din, walk-in. Ano? Sa Antique po, from May 13 to June 13, 8 a.m. to 5 p.m. except holidays and weekends, pwede po kayong dumiretso sa CSC Field Office sa Antique, Fenete Street, District 2, Sibalom, Antique. Pwede rin naman po ay puntahan nyo sila kasi sila ay sasadya sa iba't ibang bayan. Ano? So from May 13 to 17, 9 a.m. to 4 p.m., nandyan sila sa Robinson's Place, San Jose, Antique. Again, that's May 13 to 17, 9 a.m. to 4 p.m. Pupunta rin sila sa University of Antique, Tario Lim Memorial Campus sa Tibiao, Antique. Kailan po yan? Isang araw lang yan. May 27, 9 a.m. to 5 p.m. Sa may Libertad Municipal Gym sa Libertad Antique, nandyan sila ng isang araw, May 28, 2024, 9 a.m. to 5 p.m. Sa University of Antique, eHub, UA Main Campus sa Sibalom Antique, nandyan sila ng isang araw, May 29, 2024 from 9 a.m. to 5 p.m. At sa Tobias Fournier Municipal Gym sa Tobias Fournier Antique, nandyan po sila ng isang araw, May 30, 2024. O, di ba? Punta naman tayo sa Capiz. Ang Capiz po ay masipag din. Ano? Basahin ko po ang kanilang official announcement. Ang Civil Service Commission Field Office ng Capiz ay nagagalak na i-anunsyo ang pagbibigay ng Career Service Examination Pen and Paper Test, CSCPPT para sa professional at sub-professional level sa ika-11, ika-11 ng Agosto 2024 sa Rojas City, Capiz. Ang pagtanggap at proseso ng mga aplikasyon ay gaganapin mula Mayo 13 hanggang Hunyo 13. First come, first serve po tayo. Ang field office ay maaaring maghinto ng pagtanggap ng mga aplikasyon bago pa dumating ang deadline na June 13 kapag na-commit or narating na po namin yung quota.
Ang filing venue po ay sa CSE Field Office Capiz, ESLA, Barangay Lanot, Ross City. Pero hold din kami ng mobile acceptance ng application sa mga sumusunod na lugar. So pwede kayo sa field office, pwede rin naman pag sinadya nila kayo sa mga bayan ninyo, pwedeng doon na lang kayo magtagpo. Katulad nito, sa may Rojas City, sila ay nasa Capsu, Maine. Capiz State University, Maine. Nandyan sila ng isang araw. May 15, 2024. Alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa Mambusaw Cultural Center, sasadya sila dyan ng May 21, 2024. Alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa Sigma Municipal Hall, nandyan sila ng isang araw. May 23, 2024, 9 a.m. to 3 p.m. Sa Pilar Municipal Hall, nandyan sila ng one day. May 28, 2024, 9 a.m. to 3 p.m. Sa may Pontevedra Municipal Hall, one day din sila, May 30, 2024, 9 a.m. to 3 p.m. Sa Tapaz Municipal Hall, one day din, June 4, 2024, 9 a.m. to 3 p.m. Sa may Cuartero Municipal Hall, isang araw, June 6, 2024, 9 a.m. to 3 p.m. At sa Robinson's Place, Rojas, tatlong araw po, June 10, 11, and 12, 9 a.m. to 4 p.m. O, di ba? Yan po ang para sa Capiz. Pumunta naman tayo sa lalawigan ng Guimaras. Wala pa po silang announcement, so hihintayin po natin yan sa mga susunod na araw. Sa Iloilo naman po ay meron silang roving Ang CSEFO Iloilo ay nagagalak ni anunsyo sa publiko na kami ay tatanggap ng mga aplikasyon sa mga sumusunod na lugar at petsa. Sa SM City Iloilo, Cyberzone 3rd floor North Point, nandyan sila ng tatlong araw. May 13 to 15. Alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sa may Northern Iloilo State University sa Estancia Campus, nandyan sila ng isang araw, May 21, 9:30 a.m. hanggang 3 p.m. Sa may Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology, Poblacion Site, Batak, Nuevo, I think. Nandyan sila ng May 23, 9 a.m. to 3 p.m. Sa Justice R.B. Britannico Memorial Hall, nandyan sila ng May 28, 2024 from 9 a.m. to 3 p.m. Sa Lambunao Government Center, nandyan sila ng May 30, 2024 from 9 a.m. to 3 p.m. Sa City of Pasig Arena sa Pasig City, nandyan sila ng June 4, pamula 9:30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa Municipal Covered Gym ng Mina, nandyan sila ng June 6 from 9 a.m. to 3 p.m. At sa SM City Iloilo sa may Cyberzone 3rd floor North Point sila magbabalik ng June 11 hanggang June 13. O, di ba? Punta naman tayo sa Negros Occidental. Okay, sa Negros Occidental po ay walk-in tayo. In person ang kanilang filing. Saan yan? Kung kayo'y maaga magka-file from May 13 to 17, dumiretso po kayo sa SM City Bacolod, North Wing, Rizal Street, Bacolod City. Kung medyo hindi kayo available ng mga petsa na yan, pwede naman kayong sa CSE Field Office ng Negros Occidental pumunta sa may Abad Santos Street, Barangay 39, Bacolod City from May 20 to June 13, 2024. Sumadya. Ang Region 7 po ay online ng application sa oxys.csc.gov.ph pero wala pa silang announcement kung pwede na kayong gumawa ng account. Sabi ni Michael John Allen, ma'am, okay po ba mag-file ako ng FOE? Yes, okay lang kasi magkaiba po ang FOE sa CSE. Okay lang yan. Ang Region 8 po ay Oxys din. Nag-announce na sila na pwede na kayong gumawa ng inyong account para pagdating ng May 13, di na kayo mahihirapan. Ang Region 9 po, Zambales, ay nag-announce na rin. Meron silang mga lalawigan na online ang registration at meron namang nag-iisang lalawigan na dapat po ay walk-in. Okay, so ito po, para sa mga magte-take ng exam sa Zamboanga City. Kailangan nyo pong mag-online registration. Ganon din po sa Pagadian City, kailangan nyo rin ng online registration. Ang link po para sa online registration ay ipapaskil sa kanilang official Facebook page ng alas 10 ng umaga sa Friday, May 10, 2024. Okay? So sa mga taga Zamboanga City, Pagadian City, abangers po kayo, May 10, alas 10 ng umaga. Sa mga mag-take ng exam sa Dipolog City, ang inyo pong link ay bubuksan at isi-share sa Thursday, mas maaga, May 9, 2024, alas 10 ng umaga. So yan po ay popost sa CSC Dipolog Facebook, ha? Huwag kayong pupunta sa Region 9 Facebook. Abangan yan sa CSC Dipolog Facebook. Kung hindi niya mahanap, punta kayo dito sa atin sa
AMV Learning and Development Center. Sa Zamboanga, Sibugay, wala silang problema sa registration kasi walk-in po sila dyan sa kanilang CSE Satellite Office sa Zamboanga, Sibugay, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Okay? Yan po ang para sa Region 9. Sa Region 10 po ay pwede na rin kayong gumawa ng inyong mga account sa Oxys. Okay? Oxys din po sa Region 10. Punta naman tayo sa Region 11 sa may Davao. Ang Region 11 po ay hindi na nag-iba-iba ng kanilang method of application katulad dati. Merong online, merong pipila. Ngayon po, sa Davao ay e-serve na po. So ito na po ang link na inyong gagamitin, https://services.csc.gov.ph. So whether kayo ay nasa Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, no? Mati City, Tagum City, Davao City, ito na po ang gagamitin ninyong link. Okay? Diyan po kayo gagawa ng account. Okay? So, ito pong guidelines ay ibibigay pa nila ng May 11, 2024. So, ibig sabihin, gumawa na po kayo ng account dyan kasi looks like May 11 magsisimula na pong magagawa ng slot. Okay? Sabi ni Eileen Ching, Ma'am, sa Region 5 wala pa bang update? Wala pa po eh. Okay? Hintayin natin, Eileen. Baka bukas meron. Ha? Abang-abang lang tayo everyday. Tsaga-tsaga lang para may nilaga. Alright? So, yan po yung sa Region 11. Sa Region 12 po ay pwede na rin kayong gumawa ng inyong account sa Oxys. Okay? Region 12. Oh, and then let's go to Caraga. Okay? Caraga. Ayan, ang Caraga po ay nag-announce na halos sa buong rehiyon ay online po ang registration. Nag-iisa lamang po yung lugar na hindi nyo kailangan ng online registration. But anyways, lahat po ng mga taga-Caraga, abangan nyo po ang 13 ng Mayo, alas 10 ng umaga. So next Monday pa to, 10 a.m., saka po nila ibibigay ang online pre-registration link. So ito po, pakinggan ninyo kung paano to ha. Kung kayo po ay mag-exam sa Butuan City, pagdating ng May 13, ang makita nyo lang na available na slot dyan, May 14, May 15, May 16. Ibig sabihin, yun lang yung mga araw na pwede kayong mag-book ng appointment sa Robinsons kasi dyan kayo mag-file. Okay, so 3 araw yung pwede kayong pumunta doon. So, unahan kayo dyan. So, pag nakakuha kayo ng slot, ito lang ang pupuntahan nyo. Robinsons Mall, Butuan, South Atrium. Diyan po kayo magsasubmit ng inyong dokumento. Hindi kayo pwedeng pumunta dyan kung wala kayong online pre-registration. Hindi kayo entertain kasi hindi po in walk-in, kailangan nyo ng online. Now, kung kayo mag-take ng exam sa Buena Vista, Agusan del Norte, or sa Cabadbaran City, isang araw lang po ang filing dyan. So pagdating ng May 13, agawan po kayo dito sa May 17. Okay? Kasi pagdating ng May 17, kayo lang po ang i-entertain o asikasuhin ng mga kawani ng CSE sa Robinsons Mall, Butuan, South Atrium. Okay? So sa Robinsons, ang mga mag-file dyan, pamula May 14 to 16, ay yung mag-e-exam ng Butuan City na merong online booking. Pag walang booking, hindi entertain. Next, sa Robinsons Mall, Butuan, South Atrium, ang i-entertain lang dyan sa May 17 ay yung mga mag-e-exam sa Buena Vista at sa Cabadbaran City na merong online booking. Okay? So, ibig sabihin, May 17, hindi kayo pwedeng pumunta doon kung taga-Butuan kayo kasi napalampas nyo na yung May 14 to 16. Okay? Kung kayo naman ay taga-Agusan del Sur, pwede kayong magpaset ng appointment between May 14 to June 13 kasi ito naman ay sa kanilang CSE Field Office sa Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur. Kung kayo ay mag-take ng exam sa Surigao del Norte, medyo maluwag din. From May 14 to 31, pwede kayo magpa-appointment dyan sa may season. Kung kayo taga Surigao del Sur, 2 araw tayo dyan. Pwede kang pumunta ng May 21 or ng May 22 basta meron kang booking sa Nemso Gym sa Tandag City. Pero kung ikaw ay taga Province of Dinagat Islands or PDI, hindi mo na po kailangan ng online booking kasi walk-in lang po kayo dyan May 28, 2024 sa May San Jose. So hintayin po natin yung announcement nila saan particularly sa San Jose because the last time they did this, I think it was either DepEd or isang eskwelahan po. No? So hintayin natin yung kanilang iba pang announcement. Pumunta naman tayo ngayon sa BARM. Ano po? Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Okay, so unahin natin yung Cotabato City.
Ang method of application po sa Cotabato City ay through texting. SMS po tayo, ha? So, buksan ko lang yung first page ng kanilang announcement. Ayan, nakikita naman na yata natin, ano? Okay. So, ito po ay sa Cotabato. Babasahin po natin ang kanilang announcement. Ang scheduling system ay gagamitin sa pamamagitan ng SMS or text messaging bilang hakbang upang makakuha ng slot para sa face-to-face na pagtatala or filing. Ngunit, ang pagtanggap ng mga application ay isasara kahit na anong oras basta na-meet na natin yung quota. Yun ang ibig sabihin. Pag nakakota na, close na. Okay? Ang mga gabay sa pagkuha ng slot ay ang sumusunod. Gamit ang inyong personal na mobile number. Di ba nakaregister naman yung mga SMS nyo? Magpadala ng mensahe gamit ang format na ibibigay sa ilalim. Ito yung format niya. Okay? Kung kayo ay magpo-prof, ito yung format. Prof, space, complete name or full name, space yung address. Example, Prof, space, Anton R. Santos. Space yung address nyo. Siyempre yung address nyo, merong space in between the words and the numbers. Kung kayo naman ay magsa-subprof, ito po yung format. Subprof, space, kumpletong pangalan, space, at yung inyong tirahan. Example, subprof, space, Anton R. Santos, space, tapos yung address ninyo. Now, kung kayo po ay gumagamit ng Globe or TM, ito po ang numero na pwede nyong pagsendan. Sa bagay, may bago na ngayon dito eh. So, nasa inyo yan kung gusto nyong isend sa Globe or sa Smart. Okay? So, kung sa Globe, pwede nyo pong isend yan sa 0926-690-4900. Ulitin ko po. 0926-690-4900. At kung gusto niyo namang mag-send sa Smart or token text, ang numero po ay 0962-404-3676. Ulitin ko po, 0962-404-3676. Isa lang po ang dapat ninyong pagsendan, hindi pareho. So kung inuna nyo mag-send sa Globe at tumagos yan, hindi nyo na kailangan magpadala pa sa Smart. Ito po ang sabi ng BARM. Kung ang unang mensahe ninyo ay matagumpay na naipadala doon sa numero, pinapayuhan kayo na huwag nang magpadala pa ng text doon sa iba pang number. Kasi ang mangyari niyan, magkakaroon kayo ng multiple registration at yung unang ninyong message ay hindi na i-honor. Magiging void na po siya. Okay? Yan po yung sa Cotabato City. Pumunta naman tayo sa Iligan City. Okay, sa Iligan City naman po tayo. Ang lahat ng interesadong aplikante ay pinapayuhang magrehistro gamit ang online scheduling system. Ang online link ay ipapaskil sa 13 ng Mayo sa eksaktong alas 9 ng umaga sa CSE for BARM official Facebook page. So 9 a.m. po yan sa May 13. Kapag nakita nyo na ang link, punan ang lahat ng detalye na kinakailangan sa online form. May confirmation email na ipapadala sa inyong ipinaskill na registration email address kasama ang, may attachment daw, may pabaon, may kasamang new application form. Ito yung version 2023 na inyong dadalahin sa araw ng inyong appointment. Isang booking lamang ang papayagan sa bawat aplikante. Kayo nawa ay magabayan na ayon sa CSE Memorandum Circular Number 6, Series of 2024, ang bagong application lamang, yung CS Form number 100, Revised 2023, ang gagamitin sa pag-a-apply mula May 13 hanggang June 13. So, wag nyo na gamitin yung version 2016. Dapat po yung version 2023 kung saan iba ang form ng prof at iba ang form ng sub-prof. At pumunta naman tayo sa Sulu. Nasaan yung Sulu? Okay, wait lang. Let me pull it up. Meron tayong Sulu announcement. Okay. All right, so let me share this now. Sulu. Okay. Where is it? Okay, eto na. So, online din tayo, ha? Pinapaalam po na magkakaroon tayo ng online filing para sa examination na isasara natin basta nakuha natin yung quota natin, ha? Kaya sabi niya, lahat kayo
ay ini-encourage namin na agahan ninyong kumilos. Okay? So, kailan ito magsisimula? May 13, alas 9 ng umaga. Ito ay para sa mga residente ng Sulu at Basilan, hindi kasama ang Isabela City. Kailangan ang scanned or screenshot copy ng ID ng aplikante. So, yung form nyo na yan, hindi yan basta magbibigay lang kayo ng name, address, phone number, email address. Ano po? Kailangan yung mag-upload ng soft copy ng inyong valid ID. So, kung meron kayong SSS, PhilHealth, Pag-ibig, LTO, TIN ID, meron kayong passport, kunan nyo na ng picture yan kasi kailangan nyong i-upload yung file. Pinapaalalahanan po kayo na isang booking lamang ang pinapayagan bawat aplikante. Kapag po marami kayong booking, ay ikakansela po ito. Ang mga slot nyo po ay hindi maaaring ilipat sa ibang tao. Pag hindi po kayo sumipot, null na po ang inyong appointment. Kailangan nyo na namang mag-book. Ang mga matagumpay na mag-rehistro ay makatanggap ng electronic mail or email para ikumpirma na sila ay meron ng slot at para bigyan sila ng mga instruction kung paano sila mag-file. Okay? So yan po ang para naman sa BARM. Pupunta naman tayo ngayon sa CAR. Wala pa pong update sa CAR. Yan na po ang kabuuan ng update natin para sa buong bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Ang na-miss lang po natin ngayon ay ang Region 2 at ang sa Region 1 yung Ordaneta and Lingayen. So sana po nakatulong to sa inyong lahat at inaanyayahan ko po kayo na sumama sa ating online review course para po kayo ay #pasado sa Agosto. Kung gaano po namin kayo na-inform ngayon, very thorough, very detailed, hindi sinayang ang inyong oras sa pagbibigay ng impormasyon, ganyan din po tayo magturo, no? At nakakalibang din yan. So ito po ngayon ay ongoing. Every Saturday po meron tayong Zoom session para naman hindi namin nakakain yung oras niyo para magpahinga, rumakit, at mag-alaga ng mahal sa buhay. Every Saturday lang po yan, 7 p.m. hanggang 9 p.m. kapag Mayo. Sa araw po sa buwan ng June and July, every Sunday naman tayo, 7 to 9 p.m. also. And then, anong gagawin natin pagka Monday to Friday? Nakatuwa nga ba tayo? Hindi po. Kasi katulad ng mga anak ninyo nag-modular, may modular din kayo. Para hindi lang tayo every Sunday nag-aaral, no? Pag nag-aral tayo ng Zoom ng Saturday or ng Sunday, meron tayong Google Classroom. Modular activities na flexible naman ang schedule, no pressure sa inyo. Hindi nyo kailangan mag-login araw-araw. Kung kailan lang kayo available, kailan kayo nasa mood, yan. So mas maaga kayong maghanda, mas mabuti sapagkat napakalawak po ng scope of examinations ng CSEPPT. So hello nga pala sa mga estudyante natin, mga 5 months po ang kanilang in-enroll. So kayo po, it's not too late. Pwede pa kayong mag-review. Humabol kayo sa 4 months natin na paghanda para pasado na kayo. Kung matagal na kayong naghihintay ng regularization at medyo matagal pa itong mangyari itong hindi sinasabi ng CSE na kailangan ng bigyan ng eligibility yung mga 10 years or more na naglilingkod. Mag-take kayo ng exam, you can pass the test. Gagabayan lang namin kayo ng marahan, bibigyan namin kayo ng positive support para lumakas ang loob ninyo. Kasi pag nag-take kayo ng exam, kailangan dalawang bagay. Hindi puro knowledge lang. Dapat knowledge and courage. Kasi marami nag-aaral, pagdating doon, dinadaga. Nagme-mental block na. Hindi na makapag-isip. Kasi dito, meron tayong mga positive mindset training. Meron tayong confidence building strategies, memory building tips, and so on. No? So, ang atin pong tuition ay 2,000 pesos per month. Pero naka-sale po yan ngayon. Naka 50% discount. 1,000 pesos per month. So, mag-PM po kayo dito sa amin sa AMV Learning and Development Center para mabigyan namin kayo ng discount at makasama na kayo sa susunod nating Zoom session. I'm very excited to meet you para isa na kayo sa 283 and counting na passers natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Onward, forward, and upward. Congratulations in advance po sa inyong lahat.